Super. Later. Daddy, Gilat ako pa! Ano yan? No. No. Hello? What? Oh, no, yan! It's your pie. Papa, Papa. Papa, Papa. 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 Who's JJ? Alas 2:23 mga kagawin. Nagising na lakas ng ulan. Grabe kalakas ng ulan mga kagawin. Ulan na po, walang tigil. So, mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-journey. So, anong oras na po at it's morning time. Bibili po kami ni Ate Den. Kasama ko po siya. Bibili kami ng pang-ulam. Ay, ano ba tawag nito? Sangkap sa ulam. Kokomama yun. Kokomama. Tapos, 1/4 na langgunisa. New sep. Yun yung mga bibili natin mga ka-journey. Ayan. Himik ang paligid. Hi! Ayan po mga ka-journey. Kasama ko po si Ate Den. Bibili din po siya. Hello! So, ganito po ang aming dadaan. Sandali. Utik. Sige, ulan po mga ka-journey kaya
Maputik pa rin po. Okay. Mga ka-journey, dito po kami palagi nasa stock ni Papa. Diyan. Tuwing nga hatid niya po ako sa school or sa church. Diyan po kami lumulubog. Dahil umuulan po araw-araw. Tingnan na po ang itsura niya. Putik. Sama ko nawala. Hindi na po tayo. Maputik mga ka-journey. Sobrang putik. Dito po kami dadaan. Shortcut. Dito po kami dumadaan para yung shortcut po dito. Pero tao lang po makadaan. Wala siya ng gano'n siya dito. Hindi pa tayo dyan. Ayun, pabili ko yung 1/4 na langgonis. Magkano po? Isang Coco Mama. Kano po yun?
pork. Tsaka, biscuit newsa. Hello, cute. Wala siyang ano. Bahay. Bitek. Hindi siya kala ko kung natulog. Pau, ay! Aray! Popaw! Okay na. Johnny. Journey! Pabili po. Sabi makikita ng tipak sila. Naman po. Naipap. Ano nakakap yung tangay? Biscuit mo yan. Coco Mama, biskuit dalawa, tsaka langgunisa. Yusef. Yusef. Say hi mga ka-Journey. Hi, Johnny. Hey, Journey. Morning po. Johnny, good morning. Hindi mo ako na hilot kagabi na ka. Okay, dito ako eh. Hindi, si siya sana. Kahit na lang. Nakuhan lang, yung parang mano lang yung... kanina madaling araw yata medyo tumigil. Tapos ngayon, umaraw ng sandali. Ayun, medyo maaraw eh. Oh. Maaraw na mahangin. Yan. Medyo hindi nga ako lumabas. Oo, kaya lang, hindi ko lang alam kung anong mga system yan. Yung kaibigan niyang kasama sa, yung kaibigan niyang nasa Gapan, ang magiging kasama niya. Hindi ko lang alam kung anong trabaho yan. Kailangan kong sumama, kailangan kong samahan sila kung saan yan. Kasi mahirap na. Ewan ko, sa katapusan pa naman daw yun eh. Di ko nga alam. Wala, sila lang naman ang nag-usap dyan. Di ko naman alam yun. Anong trabaho yan. Yung kaibigan niya na sa Gapan ang sinama siya sa yun din yung nagbanggit sa kanya na kukuha sila ng mga papeles para mag-abroad. Kaya nga sabi ko kay Dindin, kung yan sa edad mo na yan, kung pupwede na talaga sa pag-abroad, edi sige. Ako mag-abroad ka. Kung pupwede na sa edad niya. Kasi di ba mayroong iba na parang hindi pa pupwede yung mga ganong edad. Oh, bagay 19 naman na si Dindin. Kaya lang kasi sa kanyang pangatawan, sobrang payat na alam mo naman kilos Dindin, dinumiro. Sobrang niyang kumilos, napakahinhin kumilos kung mga ngamuhan ka sa ibang bansa na ganyan ang kilos mo, uubra ka kaya. Kung dito nga lang, maglalaba nga lang kinabukasan nilalagnat na. Oh. Kasi nga hindi sa liit ng katawan, payat. Kumbaga kung sa ko, hindi ko naman minamaliit yung kanyang kakayahan. Pero di ko lang din alam kung matatanggap nga ba yung ganyang itsura ng lampayatot man. Di ko alam kung anong kuha niya. Desisyon niya sa buhay. Desisyon niya yun eh. Ayaw kong
Basta ako, kung mag-apply sila doon, o siyempre ihatid ko yan, aalamin ko kung nasaan yan. Sa Agapan daw ba? Agapan? Yata. Malayo yun. O, kaya bang mag-uwi-uwian yun kung halimbawa makapasok sila doon? Ang layo nun. Sa pamasahe pa lang, ubos na pira mo dyan. Kung halimbawa mag-stay sila doon para hindi na mag-uwian o di ewan ko kung anong sistema. Kasi nga magtatrabaho yan sila ngayon dito kasi nga kukuha yan sila ng mga papilis para sa abroad. Silang magkakaibigan dalawa. Kaya yan ang purpose na kasi itutuloy na talaga niya mag-abroad. Si Dindin gusto niya na. Kaya lang siyempre kailangan ng mga requirements. Alam din naman niya wala naman ako maibibigay sa kanyang pangkuha-kuha. Siguro kung makaluwag-luwag ako, kahit pa isa-isang requirements, makaprovide ako. Makapag-provide ako sa kanya. Gusto niyang pumasok para maunti-unti niyang mabuo yung mga requirements. Siyempre marami requirements na kailangan sabi ko sa kanya, sige, magtrabaho ka, sige, ako. Sila naman meron naman yan. Ay kaya lang ngipin din ipapaayos pa yan kung mag-abroad yan, ipapaayos pa yan. Kasi sira ang ngipin niya eh. 'Di ba bawal sa mag-abroad na hindi kumpleto yung ngipin? Meron kasing gano'n na pagka ganyan na may sira kasi ngipin niya eh. Dalawa ata yan. O ganun. Kailangan pang ipapabunot yan, papapostisyo mo pa yan. So, marami pang gastusin bago siya makaalis talaga ng marami pa siyang kailangan. Kaya sabi ko anong nakaraan nga na maganda-ganda yung maganda-ganda yung aking sweldo nung mga nakaraan. Sinabihan ko nga siya, sabi ko kukuha na tayo ng passport. Nagdidepende din sa galaw ng kanyang kaibigan. Ay, wala pang sinabi nung hindi, kako, kung talagang willing ka, wala namang problema kung kumuha ta agad ng passport eh. Kasi ang passport ilang bang taon ang niyan, expiration? 1 year? Ha? 10 years naman pala eh. Magkano kaya ngayon yun? Yan nga sabi ko sa kanya nung nakaraan pa na maganda-ganda sana ng ko. Parang ang desisyon ay paano naman? Na pabago-bago naman yung kanyang Purong sulong yung kanyang desisyon. Nakadepende siya dun sa kanyang kaibigan. Sabi ko, hintayin yung kaibigan mo kung hindi pala kukuha yun ng mga 10 buwan, 10 buwan ka hindi makakuha ng passport. Sabi ko sa niya, pwede naman tayong kumuha na. Utay-utay ba? Yun ang sabi ko sa kanya nakaraan pa eh. Hindi rin naman niya ako pinursige. Sige na ba? Tara, ganun. Samahan mo sana si ganda pa sana mga panahon nun. Walang ulan-ulan. Ngayon kahirap na tuloy gumalaw. Maghapon lang din ako. Kahapon di ako lumabas. Maghapon kasi rin ang ulo ko. Bungaw ang ulo ko na kasi sinisipon na naman ako. Basa na naman ako sa ulan nung nakaraan. Tulak ng tricycle dyan sa may putikan. Asa si Warren? Pagka ganitong oras, wala ka na pasok. Out na. Hindi na panggabi ka na, na rin pala. Panggabi na pala. Di ba nung nakaraan ay pang-araw? Mas mainam yun. Di ba po pwedeng si Dindin ganyan na lang din i-try mo siya diyan diyan sa trabaho mo, baka pwedeng isingit mo siya diyan para i-try mo si Dindin sa mga yung iba kaya na pero kailangan
work from home lang kung hangga't maaari. Kahit kung hangga't maaari, dito lang siya. Yung katulad na lang din sa iyong trabaho sana para kahit papaano hindi na siya ba nalayo. Kasi kasi ang alam ko, hindi ko lang sure kung nandun ba yung may laptop naman. Kahit yung niya dito, pwede ba yan? Tablet niya, pwede ba yan? Kailangan talaga laptop. Gamit. Nagpapahiram. Hanapan mo kaya siya para pagka sakaling para kaya nga baka sakali may mahanap ka kay din pansamantala muna na para po pwede mag work from home na lang siya dito, kahit dito siya sa dito na lang siya magtatrabaho. Uobra ba dito yung ganitong bahay pag work from home? Di ba disturbo nga, ingay bitaw? Di pala paano magpakabit ako ng internet kung kinakailangan. Kung halimbawa makapag work from home siya, pwede naman siya dito sa kwarto maanuhan lang siya, lagyan na lang siya ng kaunting kuwan dyan na yung sarado nga di siya maririnig, di siya madisturbo. Basta ang importante lang makapasok siya. Mas mainam na nga yung work from home na lang para hindi na rin siya lalayo pansamantala ba na mayroon siyang mapagkuhanan na kasi experience. Ganon. Kinakabahan ako sa ganyan kasi pagka magtatrabaho sa call center tapos nasa labas tapos baka na naman ang na nadadala na kasi ako Meron ba dyan? Meron ba dyan? Kaso nga daw, nag-apply na nga daw siya, hindi nga daw siya nakapasa. Ayun na nga sinasabi ko Ang hirap makapasa sa ganyan, ikaw, makapasa. Yung mga ganitong trabaho, kailangan may experience ka, taon, hindi buwan. Sagapan meron pala dyan, Concentrix. Malaki pa sa akin, kahit 22 ba isang buwan. 22? Maganda na yun. Work from home sana yun, kaya hindi siya nakapasa roon. Nag-try ba siya? Ha? Nag-try ba siya nung nakaraan? Oo daw, Hindi hindi siya nakapasa. nakapasa? Baka pwede pang i-try niya ulit. After 6 months ulit siya, pwede mag-react na, ito naman siya. Ewan ko. Ewan ko kung ano yung nila kasi itong katapusan daw alam ko papasok na sila itong katapusan. Para nga daw makakuha sila ng mga requirements din pang abroad kasi mag-abroad na lang sila. Sinabihan ko nga si Dindin kung mag-abroad ka din, i-try mo sa dyan ba sa Holland, yung mga ganyan ba? Yung mga Finland, yung mga ganyan. Marami ngayon maraming apply. Ang gaganda pa naman ng paswelduhan sa mga ganyan. Oo, Switzerland, New Zealand. Pati si Mac sinabihan ko yan Sabi ko, Mac,
mag-abroad ka na lang, sabi ko sa kanya. Kaysa dito ka sa Pilipinas, magkano lang sinasahod. Ang sabi ko sa kanya, mag-TESDA ka para makakuha ka ng in situ or ano, yung mga ganun ba. Mag-TESDA ka para meron kang certificate kasi napakabilis makapasok sa sa abroad o mag-apply sa abroad kapag kahit papaano ay mayroon kang certificate na gagaling sa TESDA kung ano yung kinuha mo doon na skills, kung anong klaseng skill yung kanya nakuha, madaling makapasok sa ibang bansa. Yan ang sabi ko sa kanya, mag-TESDA ka. Sinabihan ko nga siya pinursigi ko yun mag-abroad. Walang ibang paraan sa panahon ngayon na kung dito ka lang sa Pilipinas, oo, makakahanap ka ng trabaho dito pero hanggang kain lang ang mo, hanggang kain lang talaga. Napakahirap ng mundo ayaw ko. Parang si Makmak parang takot naman sa kuan din. Parang takot sa ganyan ang mangingibang bansa. Yan ako limitado lang ang ko, yung pagtulong dun sa kanila kasi alam mo na nga may sakit din ako. Meron akong gastusin sa paglakad-lakad ng mga ganito, ganyan. Siyempre yung eskwela pa dito ni Kia Niyasyo, siyempre gumagastos din sa baon araw-araw. Magkano lang revenue ko? Mababa lang. Sobrang mababa lang. Lalo na ngayon talaga, ewan ko ako pa lagi akong tinatangkaso. Wala akong ubo yung sipon. Inaatake ko lagi ng sipon, kaya nga nagpapabili ako ng Newsip na naman Nagpabili ako ng Newsip. Ayan Newsip pabili ako. Dalawa kasi nakainom na ako kagabi. Tapos nagpabili na naman uli kung yung yung ulo ko parang yung katulad si mama mo nga naramdaman ni mama nga parang bula. Yun, pero hindi ko siya iniintindi. Pero hindi ako naglalabas-labas kasi hindi rin ka rin naman makakalabas dito dahil ang ulan maghapon, magdamag halos Hindi ka naman makalabas din. Kaya dito lala ko sa loob ng bahay. Nagmumukmok na lang ako rito, hindi na ako naglalabas-labas. Kasi masama nga rin naman ang pakiramdam ko. Parang lalag natin. Tapos, yun, nakainom naman ako ng gamot. Okay, medyo okay naman. Yan nga lang. Wag ka tulog. Sabi ko iniisip. Buti na nga lang may stock akong bigas ng mga nakaraan, nakapag-stock talaga ako. Kaya ako pag ako bumibili kasi naniniguro kasi talaga ako Ayaw kong pabiling patingi-tingi, nako. Buti na lang, ganun talagang diskarte. Yon, may isa pang may 25 pa ako itong natitira. Gusto ko nga sana yan, madagdagan ko ulit, dalawa uli. Mas di bali kung nagtambak ang bigas ko rito kaysa naghahabol ako. Ayaw ko yung naghahabol ako Asan mga tao dyan? Nandun sila sa labas, sa kabila yata. Sige ang ulan dyan sa Caloocan Kailan lang daw naman yata huminto. Huminto na ba dyan ang ulan? Wala, pagkahapon.
nga dito, mula umaga hanggang hapon, hanggang gabi, hanggang madaling araw, na tumigil lang mga alas 2 yata, wala nang ulan madaling araw. Kasi nagising ako ng madaling araw, alas 2. Minom ako ng tubig na mainit. Kasi anong ulo ko nga bungaw. Bungaw ba? Yung bang parang pakiramdam ko parang bula yung ulo ko. Parang dahil nga sa sipon. Yung sipon ko pabalik-balik lang Nung nakaraan nakainom ako, nawala. Tapos meron na naman. Pagka sinisipon pa naman ako, yung kabilang butas ng ilong, parang walang hangin na makakalabas. Yun yung inano ko. No, tapos mabigat yung katawan, parang ang pakiramdam ko, para ako lalagnatin. Kaya nga hindi talaga ako lumabas kahapon maghapon, nandito lang ako sa loob ng bahay. Kaya nga kagabi ang nag-vlog sila, hindi ako. Hindi kayo makakapasyal dito? Paulan niya Tapos, Gusto ko nga sana pupunta ako riyan at dadalhin ko tong mani, ibigay ko kay Makmak kasi masayang lang yung mani dito, hindi na nagagamit, hindi na siya nabenta. Ibinta niya lang niya dyan. Marami naman siyang kakilala dyan para maubos lang ito. Ang dami pa nito, isang box pa ito na Biro mo magdabenta yan, mga naabot pa ng mga 2,000 siguro yan. Ang dami pa niyan 3,000 pa, sabi ni mama mo. Aabot pa ng mga 3K ang kuan yan. Pag napaubos yan. Sobrang dami pang mani rito talaga. Hindi lang kasi na asikaso dito yan. Kasi dito puro mga pasalubong din mga nagtitinda dito. May mga ganyan din dito. Kumbaga pag magbenta ka niyan dito, hindi yan papansinin. Kasi nga puro mga pagkain yan din dito, yung mga pasalubong, mani, chicharon, yung mga ganyan, pastillas, yun ang mga nandito Sobrang dami dito. Kumbaga yan, pag nagbenta kami yan dito, hindi yan papansinin. Tsaka wala kaming masyadong kilala rito. Kaya hindi talaga siya, hindi katulad dyan na sa Tinagal ba naman natin nakatira dyan, halos lahat ng mga kapitbahay mo dyan sa buong iba-ibang mga lugar dyan ay kilala na tayo. Kaya madali mo siyang mai-distribute. Kaya ngayon, ang gagawin ko, kaya si Makmak naman ay kilala naman na dyan na lang, na lang po dyan ibenta kasi para di masayang. Kasi pag napaubos niya yan, worth of 3,000, malaking bagay yan. Kung ibalikwas niya uli, bili uli siya. Kumbaga siya na lang magtuloy niyan ba? Itutuloy niya kasi sayang yan. Galing pa kay Tita Mirna at saka kay Tito Buyan. Mga mani na yan. Tapos yung binigay pa ni Tita Charmin, nandyan pa. Dalawang klase pa yung mani nandyan hubad at saka yung wala na pala yung kay Tito Buyan na binigay na naubos na pala yun. Yung pala yung galing sa Sambales yata yan. Yung sa Sambales tsaka yung dito sa Bulacan. Yung kay Tito Boy pala matagal na pala naubos yun. Yung pala yung yung sunod na angkat na, kumbaga panibagong angkat na pala to. Sabi ni mama mo, yung panibagong angkat na pala yan. Yan, hindi na siya namin na asikaso. Nadadalhin ko yan dyan. Kung sana nga itong hanggang tanghali, kung magpakita talaga yung araw, isasaglit ko to dyan Sabi maulan nun. Tsaka malakas din ang ulan nun, wala rin tigil ang ulan ng time na yun. Nawala
si Jam. So yun po mga ka-journey ay good morning sa ating lahat. Ayun po. Yung kanina ang mga bata sila ang nag-vlog. Saka kagabi. Maghapon na naman ako hindi nagtatatayo. Dito lang ako sa loob ng bahay. Di ako naglalabas-labas kasi maulan. Baka matrigger na naman yung ano kasi masama na naman yung pakiramdam ko mga ka-journey. Kasi pag maglalabas ako, sigurado yun. Trangkaso na naman ang abutin ko. Pero inagapan ko kagad, nag-inom kagad ako ng gamot. Tapos dito lang ako, nakaupo, nakahiga, magkakape. Tapos yun, nakapag-vlog din ako kahapon. Tapos yung kagabi sila na, hindi ko kayo na kasi ano yung kuwang ko. So ayun po no, si Jam tumawag, nangumusta. Gusto sana pumunta dito yung last nung last week pa, hindi man matuloy-tuloy kasi itong ulan. Tapos may meeting sila, marami na silang pinag-usapan sa kanyang trabaho sa naka-USB yan siya eh. Walang kung ano yung mga niya, basta may meeting sila kaya hindi nakarating dito. Ngayon ang ko sana maisaglit ko nga yung kasi masasayang talaga yung na yan. Maisaglit mo kasi pag biyahin mula dito papuntang basta maganda ang panahon, hindi ba tayo magpahinto-hinto kasi pag umuulan hindi talaga tayo makabuelo kasi siyempre sisilong tayo dahil wala mang bubong yung tricycle. Pero kung wala dire-diretso 2 hours ang biyahe lang, 2 oras lang nandun ka na eh. Kasi pag single kasi 1.5 hour lang. Kumbaga nadagdagan lang ng kalahating oras dahil siyempre iba ang takbo ng tricycle kung ikumpara sa single. Kaya kung isaglit ko yan doon, sandali lang yan eh. Kaya lang kasi, yun nga, kahapon pa nga sanang gustong pumunta na lang para maibigay na lang yan doon para matrabaho na yan. Kasi masasayang lang yan dito. Aamagin lang yan dito ng husto, lalo pat yung tag-ulan. Dahil ngayon, ang inobserbahan ko kung kahit mamaya mga alas 2 hanggang alas 2 kung mula ngayong alas 10 ng umaga ay magtuloy-tuloy ang init hanggang ngayon may alas 2 kahit papaano maganda na yung tutuloy ako mga ka-journey. Hatid ko muna yung kumusta ko rin yung mga anak ko doon ng personal. So yan po mga ka-journey, hanggang dito na lang muna yung aking vlog. Pasensya na po kayo, hindi ako nakapag-vlog kagabi. Sila lang muna. Ganun talaga ko, status ko minsan ganito talaga. Sanay na ako sa ganito mga ka-journey. Hindi ka masama ang pakiramdam. Ayan. God bless po mga ka-journey sa ating lahat, no? Maraming salamat. See you next vlog mga ka-journey.